aking pong sponsor together with Coach Tin Herrera. Doc Eric Herrera. Doc, are you ready po? Take it away. Ayan. Excuse me. Good morning. Good morning. Thank you, Lori. I'm so excited, no, na i-share sa inyong lahat ang topic natin for today, and I hope kung kalma lang kayo dyan, relax lang kayo habang ako ang magsasalita. So marami tayong matututunan. So invite niyo po yung mga tao na sa tingin ninyo ay magbe-benefit sa ating topic na pinamagatang heart failure. Okay? Sige, susunod na slide po natin. Pero bago yan, syempre sa mga first-timers, welcome po kayo dito. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So we started Herbalife 2014. Ganyan po ako. Ka-cute. I weigh 209 pounds. Sa ganyang timbang, madali akong napapagod, hinihingal. So I feel old for my age. Sabi ko, hindi bagay ang nararamdaman ko para sa edad ko. Marami pa akong pangarap. And buti na lang, despite the busy schedule, we found a solution na hindi dahilan na busy ka para hindi ka maging healthy or kumain ng nutritious. Namit namin ng aming angel si Mother Arlene. So thank you, Mother. Sabi niya, why don't you give it a try? And tingnan nyo lang kung paano kayo matutulungan ni Herbalife. And buti na lang, nakinig ako, no? Nakinig kami ng aking family. Sinubukan ko. And dahil gusto ko rin naman na may resulta na mangyari sa akin, talagang sineryoso ko, dibdiba, no, ang pag-take ng ating products at ayun na nga, nagkaroon ako ng magandang resulta. I lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking bewang. At hindi lang yon dahil natutunan ko pa no, na mayroon palang ganitong community full of positive people, energetic people na kasabay mo along the journey. So napakasaya dahil sama-sama kayong magiging healthy. And up to now, no, dahil sa VNC na ito, marami pa akong natututunan. Kaya dikit lang po kayo sa ating community. Okay? Natin ang ating puso. So ano nga ba ang ibig sabihin sa simpleng pangungusap pag sinabing heart failure? So ang heart failure po ay ito yung condition na kung saan ang ating puso ay hindi na siya effective. May puso ka nga, pero hindi effective. Bakit? Ang trabaho po ng ating puso ay magbomba ng dugo galing sa kanya papunta sa ibang parte ng katawan. So dapat po yun ang trabaho niya. Kapag hindi niya po nagagampanan ng maayos ito, that's the time nagkakaroon na po yung label na tinatawag na heart failure. Okay? So simple lang po ang trabaho niya. Magbomba ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Yun lang. Pero may pagkakataon na hindi niya pa ito nagagampanan ng maayos. Okay? Next slide. So, ano nga bang dahilan? Bakit ito nangyayari? Unang-una, ang mga taong may coronary artery disease. So, ito yung mga may bara-bara sa puso, ugat ng puso, no, na nagsusupply sa kanya. So, napag-usapan natin last session natin. So, kung nandun kayo, congratulations, pinag-usapan natin ng atherosclerosis. And isa po ito sa dahilan kung bakit pwedeng magkaroon ng heart failure ang isang tao. And ang pagkakaroon nito, eventually, magli-lead yan sa katabi niya. Pwedeng magkaroon ng high blood. At ang high blood, pwedeng may high blood, hindi rin controlled. At ito ang magdidikta kung gaano kabilis mag-form ang heart failure. Ano pa? Siyempre, ang kadikit or kapatid ng high blood ay diabetes. Alam niyo, ang high blood at saka diabetes, parang kambal yan eh. Gusto nila parati silang magkasama. Minsan, nauuna lang si high blood, susunod si diabetes, or nauuna si diabetes, susunod si high blood. May pangilan-nilan na isa lang, no? So, maswerte ang mga ganitong pasyente kasi nag-decide ang high blood at saka diabetes na pag maghiwalay. Pero usually, nagkakaroon po ng complication ng isa at hihilahin niya.
yung isang condition. Next, ano pa? So, nasabi dito, back po tayo, back. Nasabi po dyan yung heart valves. So, ang ating puso po ay may total po na 6 na valvula po yan. So, kapag nasira po ang isang valvula dyan, maapektuhan po yung ibang valvula at yung pumping o yung pagbomba na kapasidad ng ating puso. So, isa lang po yung maapektuhan. Eventually, maapektuhan po yan lahat. And ano pa, yung mga substance abuse, like yung mga prohibited drugs, no, na pinagbabawal, no, sa batas, pwede po kasi nasisira po ng mga substance na ito, ng mga illegal substance ang ating puso. Ano pa, kung meron tayong inherent na irregular heartbeat, no? Kasi ang puso natin dapat ang pagtibok niyan regular. Hindi yung titibok tapos madidelay or mapapaaga. So dapat ang tibok niyan tamang-tama yung timing, regular ang timing, hindi pwedeng nauuna, minsan madidelay. So yun po yung tinatawag na uh, irregular heartbeat. So wala sa tamang timing. So baga sa nagsasaya, wala sa tempo, no? Ganun po. Okay, next slide. So ang heart failure, maraming klase po yan. Ang ating puso, nahati po yan sa 4. No? So, meron tinatawag na left-sided heart failure. So, sa condition po ito, ang tinatamaan yung kaliwang bahagi ng ating puso. At yung kaliwang bahagi, kapag ito po ang tinamaan, ito pong kaliwang bahagi ang nagbibigay. So, siya yung specific area ng bomba ng puso na nagbibigay ng supply ng dugo sa buong katawan natin. Yung right-sided heart failure, ito naman po yung kanang bahagi ang affected at anong nagiging problema, hindi po niya nabobomba ng maayos, no? Yung kanyang ah, dugo na dapat nilalabas niya. So usually, ang tinatamaan dito yung baga, no, natin. So, meron din yung diastolic. Ito po yung kasi ang puso natin magko-contract, mag-relax, ganon. So, ang problema, pag yung ganon, yung pag-contract ng puso ang problema, yun yung tinatawag na, yung pag-relax pala ng puso, ang problema, yun yung diastolic. At yung problema niya, yung pag-ganon, o yung pagpisil o yung pag-squeeze, yung time na lalabas na, yun yung sinasabi systolic. So, ano po yan? Iba-ibang klase po yan at iba-iba rin ng sintomas na pinapakita niyan. So, usually, ang pasyente meron isa sa mga ito. Okay? Next. So, ito po yung nabamagnet ko kanina. Ang sintomas ng left side na failure ay kakaiba sa sintomas ng right side. So, right side, ayan po yung ibang tawag. So, usually, ang left-sided, ayan, meron siyang hingal, no? Sa pag, tawag dito, ah, sa gabi, no? Pag nahihiga, so kung naglulunod yung baga, inuubo siya, nagwiwish siya, nagbibigay siya ng plema, bumibilis ang heartbeat, minsan nangangasul sa kabila, nagkakaroon ng palalaki ng tiyan, no? Nagkakaroon ng tubig, na lumalaki yung ibang organs, nagkakaroon ng manas. So, yan po yung mga sintomas na pagkakaiba ng kaliwa at saka kanang ah, bahagi ng failure ng puso. Okay, next slide. So, paano natin malalaman, no, na ah, ano ba ang capacity ng pumping activity or yung capacity ng bomba ng puso ko ngayon. So hindi po yan sa dugo nalalaman. The only way to find that out, yung pinakasimple, is yung 2D echo, no, na tinatawag. Meron po tayong ECG na tinatawag. Ang ECG po, ang sinusukat lang po noon ay yung electrical activity, yung daloy ng kuryente ng ating puso. Pwede pong normal ang ECG,
pero abnormal ang 2D echo. So pwede po yun. Sa 2D echo po, sinusukat po dito yung pumping capacity, no, ng ating puso. Sinusukat po dito ang diameter, yung kapal ng dingding ng ating puso, yung taas, yung baba, ganong karaming dugo yung lumalabas. Ito po ang sinusukat sa 2D echo at hindi po ito nasusukat sa ECG. So, ang 2D echo, live po ito. Kung ano yung actual na nangyayari, yun yung nakikita niya. It produces live heart images. Minomonitor din po dito yung mga valvula ng mga puso, sumasara ba siya at nagbubukas ba siya ng tama. At dito na-detect yung mga abnormal anatomy ng ating puso. Okay, next slide. Pinakasimple lang po yan na test, no, para malaman. So, nakalagay po dito ang isang example ng report ng 2D echo. So, binilugan ko po dyan paano malalaman ang pumping capability ng ating puso. Ang usual na tinitignan po dyan ay yung ejection fraction. So, ayan po, binilugan ko. Ang mga 2D echo report po, may ejection fraction na report or EF. Minsan, ang tawag dyan. Ano po ba ang normal? So nakikita ninyo po dito sa baba, ang normal po dapat ay between 55 to 70. So kung ang resulta po ng 2D echo ninyo ay nasa ganyan, ibig sabihin, congratulations dahil maganda ang pumping capacity ng ating puso. Kung kaya naman po ay nasa dilaw or nasa pula, ito na po yung magiging problema. So, bakit mahalaga po ito? Okay. Ang normal po kasi dapat ang ating puso, okay, nilalabas po niya ang 55 hanggang 70% ng dugo na dumadaan sa kanya. Ibig sabihin, yung ineject niya may pumasok na 100 ml, dapat 55 to 70 ml doon, ipapump niya palabas. So may matitira po, no? May matitira between 45 to 30. Ganon po talaga. Hindi po lahat ng dumaan doon sa ating puso ay ilalabas niya lahat. May babalik na ilan? 45 hanggang 30 to 45%. Normal po yun. Talagang hindi po masisimo talaga lahat ng dugo. Talagang may matitira. Kung may matitira man at ganun ka konti, normal pa rin po yun. So ano naman ang ibig sabihin ng ejection fraction na 40 to 50%? Ibig sabihin, dun sa 100 na pumasok, 40 hanggang 50% lang ang nailabas niya. So ibig sabihin, may natira na 60 hanggang 40 to 60%. So ang tawag po doon, may restriction na sa pumping capability ng heart. At kung ang 2D echo lumabas, ejection fraction 40% pababa, ibig sabihin sa 100 na dumaan, 40% or less than lang ang nailabas niya. So hindi po ito maganda kasi malulunod po yung puso kasi maiipon po, no? Napakarami ng naiiwan kumpara sa lumalabas. Kaya minsan hinihingal na po. Kaya ito po mahalaga na tinitignan yung ejection fraction. Dapat hindi siya less than 40%. Otherwise, malulunod po yung puso. Okay, next slide. So, paano nga ba ginagamot ang heart failure? Tatlong bagay, no? Tatlong steps. Una, general. Ito po yung ginagawa ng pasyente. Ito yung disiplina na kailangan ng gawin ng pasyente. Una, syempre, inaalam ano nga ba yung cause. So, kung ang cause po niya ay sobrang napapagod, hinihingal siya, so dapat iniiwasan po yung sobrang magpagod or mag-ire, mag-strain, ganon. Kung medyo malaki po, kailangan change ng lifestyle. Kung mahilig sa maalat, kasi ito ay magpe-predispose for high blood, bawasan po ang mga alat, bawasan po ang sobrang dami ng tubig kasi hindi po na-extreat ng katawan at kagaya ng nabanggit ko, no, hindi po nalalabas ng husto ng puso. Kaya mahalaga na check po ito. Kailangan din nila ng adequate na pahinga
may mga exercises na pwede silang gawin. So, hindi naman sinasabi na bawal talaga mag-exercise. May mga magagaang na exercise na pinapayagan sila. At syempre, kung kayo naninigarilyo or umiinom, kailangan na po nating maghinay-hinay dyan kasi isa ang alcohol and smoking, no, sa mga substance abuse. Kailangan nila ng adequate na oxygen, more dun sa environment kasi kinakapos sila. At syempre, i-maintain yung kanilang health through vaccines, regular na uh, konsulta. Kung hindi makuha dito at talagang kailangan na ng gamot, ayan, binibigay na po ito. Kasi ito sa mga mild lang. Pero kung naggumagrabe na yung heart failure, ayan na, magagamot na. Ayan po, nakalista dyan ang iba't ibang klase ng gamot na pwedeng gamitin. Ayaw pa rin ng gamot, pwedeng surgical o operahan na kasi hindi tumatalab yung mga gamot. So medyo pamahal na tayo ng pamahal, no, sa treatment. At kung ang problema naman po ay yung daloy ng kuryente or yung irregular heartbeat na nabanggit ko kanina, so nandyan po, no, inaayos nila yung daloy ng kuryente sa ganyang kapamaraanan. So sa surgical, kung ang valvula ang problema, kailangan nilang i-repair yung valvula na yan para hindi lumala. So ganyan po ang treatment mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Okay, next slide. So ayaw natin mapamahal, no? So, doon tayo sa mura. So, ano ang pinakamura? Ako, parati akong sabi ko, prevention is the key, no? Parati. Prevention is better than cure. Great. So, simulan natin. Ano ba itong mga prevention na pwede natin gawin? First, next slide. Unang-unang prevention, number one, kung mahilig po sa maalat, time na po para bawasan ang intake ng salt, no? Kasi ano bang sabi na dapat kinokonsumo natin, dapat ang kinokonsumo natin maximum is 5 grams per day lang ng asin. So, pero sabi ni World Health Organization, ang kinokonsumo natin na average as of today ay 9 grams per day. So, kailangan nating magbawas pa dahil ang konsumo ng 5 grams of salt a day is safe para sa ating puso. So, kapag nagko-consume tayo 9 grams per day, kaaway tayo ng puso natin. Ayaw niya yan. Okay? Next slide. Ano pa? Tip number 2. So, bawasan natin ang asukal. Bakit? Para hindi tayo prone to develop diabetes, no? And uncontrolled intake. Pwede tayo magkaroon ng obesity and various heart ailments. Gaano karaming sugar ang sinasabi? 90 spoons per day or 37.5 grams for men and 60 spoons para sa babae. Ito po ay recommended. Siyempre, if you can get lower than this, mas maigi. Ito ay ceiling na po ito. Ito yung maximum, no, na kailangan. At ang sugar, hindi lang po ito yung sinasandok natin sa garapon na kulay puti, lalagay din doon. Kasi ang mga pagkain na iba ay may sugar din. So dapat binibilang din yung sugar na galing sa mga matatamis na inumin, sugar na galing sa mga ice cream, cake. Kasi may sugar din po yun, no? Kaya hindi lang kasi may iba pa po tayong nakakain na pinanggagalingan ng sugar. Okay, next slide. Tip number 3, kung tayo po ay high blood or hindi natin alam kung high blood tayo, time na po para i-monitor at kontrolin ang ating blood pressure. So ano nga ba ang normal? Dati, sinasabi nila ang normal ay 130 of 80, pero ngayon ang normal ay less than 120 na. At ang baba, less than 80. So, lalo na po itong totoo kung may high blood at may diabetes. Pag ang BP mo between 120 to 129 at less than 80, kayo po ay elevated blood pressure na. Ang stage 1, 130 to 139 na. At
80/89. So yung 140, matataas na po yan, 160. Hindi na po yan normal. So kailangan na po natin magpa-check. O, time na para i-control at alamin ang ating blood pressure sa araw-araw. Okay, next slide. Number 4, ibawasan po natin ang mga unhealthy fats. Hindi po lahat ng fats ay masama. Meron pong good fats o yung tinatawag na unsaturated fats, no? Ang tawag po dito ay, ayan, unsaturated fats, pinapababa niya yung bad cholesterol. Kumbaga, ito ang angel natin. Binabawasan niya ang inflammation or yung pamamaga. Binabawasan niya ang tsansa na magkakaroon tayo ng sakit sa puso. Ang bad fats, so pag nakita natin sa gatas, for example, or sa mga binibili natin sa grocery, binibili natin sa grocery, tapos may label doon, saturated fat, S for sinful fat, at napakataas noon, naku, wag po natin tinatangkilik yon, no? So, nagpapataas po ito ng bad cholesterol, masama na, tumataas palalo, at pinapababa niya yung good cholesterol. Okay, next slide. So, kailangan din po planuhin natin ang mga pagkain na kakainin natin, no? Kasi pag walang plano, kung ano-ano na lang. So, nandyan, so planuhin natin, mag-boil tayo, mag-steam, or mag-roast tayo. Lightly saute the vegetables in olive oil para hindi tayo parating nagpiprito, no? Imbis na gumamit tayo ng asin or kung mga anong magic dyan, gumamit tayo ng mga herbs para pampalasa, spices, garlic, onion, yung mga natural, no? Lemon, no? Calamansi. So, cook from scratch. Ibig sabihin, wag tayong pindot-pindot tapos ready to make, ready to order, ready to eat na, no? Let's start from scratch or semi-scratch, no? Na mga pagkain dahil mas maganda kung tayo ang nagpe-prepare. Imbis na gumagamit tayo ng mga animal fat, mga butter, let's use an alternative, no? Oil, kagaya halimbawa ng olive oil or plant-based oil. So, mag-bake, mag-broil, mag-stir fry, no? Wag masyado yung mga deep fried. And syempre, imbis na kakain tayo ng mga sobrang matatamis na mga asukal like chocolates, no? Na sobrang matatamis like cakes, na dapat minsanan lang. Let's have the our dessert in a natural way, no? Let's eat fruits for dessert. Maigi pa sa ating katawan. Okay? At may fiber pa, no? Mas meron pang asukal. Kasi yung iba, matamis lang, wala naman yung fiber, no? And hindi natural yung kanilang sugar. Okay, next slide. So, anong pwede? Nandiyan ang ating heart health. Especially kung meron tayong mga problema, no? Yung mga bara-bara sa puso or parang minsan parang naninikip. So, nandiyan ang ating Nightworks, rich in antioxidants with vitamin E and vitamin C. So, bibigyan ko ng trabaho, ang assignment, ang ating mga coaches para i-explain sa kanilang mga customers bakit maganda ang Nightworks para sa mga taong may iniinda sa kanilang puso at paano ito makakatulong. Pero, bibigyan ko na kayo ng bonus. Next slide. Ano ba ang isa sa napakagandang benefit? Ang ating Nightworks ay may nitric oxide. Ang ating nitric oxide, nagpa-produce naman tayo ng nitric oxide. Pero, hindi natin madidikta na mag-produce siya kung kailan siya kailangan. So, makikita niyo po dito sa kaliwa ang ating ugat na batang-bata, NO, napakaraming nitric oxide as we age. Kumakain tayo, hindi perfect ang ating pagkain. May nakakain tayong mamantika, may nakakain tayong bawal. At sa pagdaan ng panahon, pakipot ng pakipot ang ating blood vessel, pababa ng pababa also yung nitric oxide, no? And hanggang magkakaroon na ng stroke or heart attack. So si nitric oxide, anong ginagawa niya? Usually, pinoproduce siya sa inner layer po ng ating blood vessels. Eh kung sira, kung may plaque, kung may cholesterol, so hindi siya makakaproduce ng maayos.
So anong ginagawa niya? Binubuka po niya, no? Binubuka niya, pinapalaki niya yung yan ng dugo para iwas tayo stroke, iwas tayo sa heart attack and age. Yung mga 60, 50, 7 oxide nila kumpara sa mga 20, 30, 40. And ang poor nutrition and unhealthy lifestyle, lalo po nitong pinapasama, no? Yung kondisyon ng ating mga blood vessels. Kaya nga po, napakalaga ang nitric oxide na pababa sa gabi. Kasi sabi ng katawan natin, hindi mo kailangan ng nitric oxide sa gabi, konti lang kasi ikaw ay matutulog na. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Pero gusto natin ng nitric oxide, hindi natin pwedeng utusan katawan natin. Hindi, bigyan mo ako ng nitric oxide or gumawa ka ng nitric oxide kasi nakaprogram ang katawan natin na ganun karami lang ang i-release niya sa ganung oras. So anong gagawin natin? Bigyan natin ng nitric oxide ang ating katawan, inumin natin in the form of ating nitrates. Okay? Next slide. Dahil ito ang sikreto for a youthful blood vessel. So, nandyan ang ating mga products, nutrition to provide the best life within us. Herbalife has been recognized as super brand in the Philippines. Napakarami pong choices. So, isa lang. Si Nightwork sa ating heart support. So, meron pa po tayong iba. You can ask your coaches about that. Next slide. And hindi lang tayo sa Philippines kasi number 1 din tayo in the world when it comes to meal replacement, protein supplements. Number 1 din tayo when it comes to weight management and well-being and active and lifestyle nutrition. And marami kayong natutunan. Salamat po for staying with us. Another exciting topic ang inihanda ko para sa inyo. So magkita-kita tayo until the next VNC session. So back to you, Coach Lori. Thank you po. Ayun naman, let's type 10 for 10. Napakaganda ng learning natin. Sino ang maraming natutunan today? Type 10 naman po. Paulanin natin ng 10. Perfect score ba ang ating learning today? At pwede rin po tayong mag-unmute. Pwede po man nating i-unmute ang mga kasama natin sa VNC bago sila mag-exit sa Zoom. I-unmute ko sila, Nor, ha, Doc? Salamat talaga. Salamat, Nor. Salamat sa lahat. Ayan.